Ang Japan ay binubuo ng apat na pangunahing isla. Ang pinakahilaga ay ang Hokkaido at dito matatagpuan ang isang napakagandang pambansang parke na tinatawag na Daisetsuzan, kilala bilang palaruan ng mga Diyos dahil puno ito ng napakalalaking bundok na tila humahalik sa mga ulap. Ang pinakamataas na bundok dito ay ang Mount Asahidake na may taas na higit 7,500 talampakan at isa itong napaka-popular na hiking destination. Ang daan papunta sa tuktok ay sinasabing diretso lang, pero may isang bahagi na kilalang mahirap hanapin. Habang papalapit ka sa tuktok, nawawala ang mga puno at nagiging isang malawak at bukas na tanawin ng paligid. Kaya nagiging malabo kung saan ang tamang daan. Dahil dito, sinasabihan ng mga umaakyat na hanapin ang safe route, isang malaking parisukat na bato na nagsisilbing palatandaan. Kapag nakita ito, madali mo nang makikita ang tamang daan papunta sa summit o pinakamataas na bahagi ng bundok. Pero may problema. Malapit dito ay may isang kaparehong-kapareho, kamukhang-kamukha na safe rock. Ang impostor na ito ay tinatawag nilang false safe rock. Kapag pagkamala ng hiker ang false safe rock bilang safe rock, ang daan na kanilang tatahakin ay papunta sa isang lugar kung saan maraming hikers ang naliligaw. Sa una, iisipin mong tama ang daan, pero kalaunan, mapapansin mong pababa ang trail, isang red flag kung gusto mong makarating sa tuktok. Pero kung unang beses mo sa bundok, malaki ang posibilidad na kumbinsihin mong tama pa rin ang iyong dinadaanan. Kung magpapatuloy ka sa maling daan, humigit kumulang 1 milya mula sa false safe rock ay papasok ka sa isang lambak na siksik ang kawayan. Mabasa-basa ang lupa, maraming matatarik na bangin at napakadali mong maligaw dahil sobrang taas at kapal ng kawayan. Ang tawag dito ay ang Bamboo Valley. Maraming hikers ang aksidenteng nahuhulog sa mga bangin dito. May ilan nang hindi nakabalik. Noong Hulyo 1989, 2 lalaki mula Tokyo ang nag-hike paakyat ng Mount Asahidake. Inakala nilang nakita nila ang safe rock, pero false safe rock pala iyon. Napunta sila sa Bamboo Valley at naligaw. Nang hindi sila nakauwi kinagabihan, nag-report ang pamilya nila at sinimulan ang search and rescue. Ilang araw silang hinanap, ngunit walang natagpuan. Naghanap ang pulisya ng Hokkaido gamit ang isang helicopter at nakakita sila ng isang napakalaking SOS na ginawa mula sa 19 na puno ng birch. Bawat isa ay humigit kumulang 5 metro ang haba. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagpatong-patong ng mga pinutol na puno ng birch. Ang dalawang nawawalang tao ay agad na nailigtas, mga 2 hanggang 3 kilometro hilaga ng naturang tanda. Dinala sila sa ospital at nang dinalaw sila ng piloto, sinabi nito, "Ang talino nyo para gumawa ng SOS signal. Kayo ang dahilan kung bakit namin kayo nakita." Nagkatinginan ng 2 lalaki at sinabi, "Anong SOS? Hindi kami ang gumawa noon." Dito, nagbago ang lahat. Dahil hindi ang 2 lalaki ang gumawa ng SOS, iniisip ng pulisya ng Hokkaido na baka may isa pang biktima, kaya nagpadala muli sila ng helicopter kinabukasan at naghanap sa paligid. Sa hiwalay na lugar malapit sa SOS sign, nakakita ang pulisya ng isang hukay na kasya ang isang tao. Natuklasan nila ang mga piraso ng bungo ng tao na may bakas na pagkagat ng hayop. Lumalabas na ang ilan sa mga buto ay nabali bago pa ang kamatayan. Ang bungo ay may kasama ring isang backpack at nasa loob ay 4 na cassette tape, isang tape recorder, isang tripod, isang pares na panglalaking sapatos na pambasketball, 2 kamera, isang kwaderno,
at ang driver's license ni Kenji Iwamura. 25 anyos na office worker mula Konyan, Aichi Prefecture. 5 taong hinahanap ng bigo ng mga pulisya at mga magulang niya matapos siyang hindi dumating sa trabaho pagkalipas ng 1 linggo mula nang mag-hiking papuntang Asahida. Humingi ang pulisya na patugtugin ang mga recording sa mga cassette tape. Sa isa sa mga ito, maririnig ang boses ng isang binatang lalaki na sumisigaw sa loob ng 2 minuto. Ah!